What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Grabe itong revelasyon na sinabi ni Madam Maharlika mga kababayan na itong si First Lady Liza Araneta di umano utak pala ng pogo sa ating bansa. Dagdag pa rito na siya ay isang malaking sindikato di umano sa ahensya ng gobyerno. Naku naman po. Kung kaya naman hindi maiwasang isipin ng taong bayan na kaya ba walang usad ang mga hearing ng Senado pagdating sa pogo dahil alam nila na si FL Liza ang utak ng pogo sa bansa at sila'y nakikinabang dahil malaking pera ang pinag-uusapan dito. Grabe naman yan. Pero bago lang mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, tama nga naman ang winika ni Madam Maharlika na kung gugustuhin ng NBI, PNP na mag-imbestiga ng maayos, magagawa nila to. Ngunit bakit duwag ang mga ito? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Kasi yung mission ni Liza Tanas at ni Bangag Jr. is talagang payabungin ang kriminal sa bayan natin. Payabungin ang smuggling. Payabungin ang kidnapping. Ang daming nawawalang mga bata. Payabungin ang pogo. Let's talk about that later, mga kababayan. Dahil ulitin ko, si Marcos Jr. at si Liza Tanas, ang nanay at tatay ng pogo. Huwag ka pa sisiguro, Liza. Okay? Dahil sooner, okay? Malalaman ng taong bayan kung bakit ka nanay kayo at tatay ng pogo. Kaya po yung mga hiring-hiring dyan sa pogo na yan, ito, paunahan ko na ng balita. According sa ating source, at bitin-bitinin muna na tayo ng bonggang-bongga. Tumanggap ka, Marcos Jr. at Liza Tanas ng 67 million pesos. Diyan sa Pogo operator dito sa Pampanga. Kaya huwag kang magmaang-maangan. Grabe naman yan. Ganito po kahinayupak ang gobyernong ito. Matapos nilang i-extract yung pera sa mga taong yun. Ako wala akong kinakampihan dyan sa Pogo kasi kung legal yan, which ginawa naman nilang illegal yan, go. Pero kung illegal, illegal yan, kailangan nilang managot. Pero ang sinasabi ko lang dito sa inyo, na si Liza at si Bangag ay tumanggap ng 67 million sa Pogo operator. Kaya wag kang magmaang-maangan, jutang gini na kayo. Mag-antay ka lang. Akala mo? Antay-antay ka lang ng konti, Liza, at ilalabas natin ang dapat ilabas patungkol dyan sa Pogo na yan. Kaya po sila ngayon nag-iingay dyan sa Congress at hinuhuli nila, again, yung mga Pogo-Pogo operators na yan na sinasabi nilang illegal. Yan yung ganti ni Liza sa kabila ng pagbigay sa kanya ng pera. Ganyan katraidor, kataksil yung mga yan. At kasi gusto nila. Kaya pala pati sa Senado parang walang usad, no? Itong issue ng Pogo na ngayon pala hinaharangan di umano, no? Ni FL Liza. Grabe naman yan. Ang mamamayagpag yung kanilang Pogo. Yung kanila. Yung kasabwat nila dyan sila, Abalos, si Remulla, di ba? Sinabi ko na yan sa inyo, based dun sa ating source, na puting ahas, na ini-inform kayo na ang ipapasara lang ng mga walang hiyang ito, ang mga kahit nakakampi Pag gusto nilang traidorin, katulad ditong 67 million na nagbigay sa kanila. Alright. So ngayon, balik natin dito yung mga modus na ginagawa nitong mga taong ito at na sinasabi nila na si Liza ang may pakana nito. Gusto talaga ni Liza natlinisin, lalong padugyutin ang mga ahensya ng gobyerno. Kasi when you say linisin, magaganda o mabubuting tao ang mga ipapalit. Pero the fact na based doon sa mga nahuli, nag-extort sila from 500 to 1 million per position. Maliit nga yan eh. 'Di ba? Yung doon sa Subic, ang laki ng hingian doon to I believe to 300 million kung tama yung recollection ko doon sa in-expose natin. 300 million ang singil doon sa pwesto na yon. Ayon sa ating source mga kababayan. So dito sa mga taong nahuli na talagang ang sabi nga nung NBI director na kesyo yung mga taong ito,
mukhang maalam, magaling magsalita, tapos may mga nakasuot pa daw ng mga parang pang PSG. Kumbaga Mm. talagang well-coordinated and well-planned and well-organized na mga sindikato. At si Grabe Lisa naman yan. magaling dyan. Kaya nga kung imbestigahan lang ng NBI, saan galing? Kung ako mag-iimbestiga dyan, pagsimula sa pagbili ng mga damit, ng mga uniform na ginagamit ng PSG at may radyo pa daw, kung manggagaling itong mga hinayupak na to kumpara sila sa Pilipino, doon pa lang saan binili itong radyo na ito? Saan binili yung uniforme na yan? Mm. Sabi ko naman sa inyo, I love watching forensic, mga documentary. Yung mga damit na yan na sinusuot ng mga kriminal na nagpapanggap, okay, na sila ay mga tauhan ng Presidential Communications daw. Nagpapanggap, yun ang sabi ng balita. Madali lang yan hulihin. Sino ang nag-issue ng uniform na yan o ng kasuotan na yan? Di ba? Baka mamaya galing pa sa designer na scammer. O, pwedeng lahat yun. Alam nyo ba, kung kayo ay nanonood ng mga forensic investigation na yan, dito sa Amerika, kahit nahibla ng sinulid, pag nakita yan sa crime scene, kaya yan, dito yan sa Amerika, kaya yan malaman kung saan manufactured yung sinulid. Okay? Kasi may isa akong show, isang documentary ako napanood, crime yun, tapos nakita na, nadikit lang, doon sa maliit na hibla na yun, nadikit doon sa damit ng suspect. Hinanap yun hinanap kung saan ginawa, saan minamanufacture, I think somewhere in Florida, no? Nalaman, kasi may mga batches ba. Alam mo, very, fascinating kapag nanood ka ng mga ganon. So what I'm trying to say, kung itong Bureau of Internal Revenue, itong mga investigador na yan, kung ginagawa lang nilang trabaho, kaya pong hulihin kung totoo ang sinasabi ng itong mga 7 nahuli at yung 3 nung March, na si Lisa talaga ang kanilang boss. Tama. Pagsimula, sabi ko nga, sa radyo. Sino yan? Baka galing sa may mga serial number yan. Yung mga uniforme nila, sino ang nag-issue sa kanila? Bakit sila nakakakuha ng PSG official uniform? At nagpapanggap sila na sila ay mga big time. Doon pa sila sa Okada may mga Grabe. nahuli. Sino? At ang Okada ay what? Ang Diyan laking si Lisa sindikato. naglalasing. Diyan sa umiinom. At sabi ko nga, yung picture na hawak ko, na siya ay nakialam diyan sa dispute ng Okada, kasi hindi pa pwedeng ipakita dahil I believe, nandoon pa yung alam mo yun? Yung nagbigay sa atin. But ganun pa man, mga kababayan, ulitin natin, kung talagang ang gobyerno ng bangag na ito ay gustong ma-solve ang mga kaso, itong mga bangag sa NBI, itong mga bangag sa PNP, mga bangag lahat sa Senado, madali lang pong damputin si Lisa Tanas Araneta. Pero ayaw nilang damputin kasi ayaw nga nilang paimbestigahan. Kababayan, na talagang wala nang saysay na mabuhay sa Pilipinas ngayon. Unang-una, yung nagbabadya na kaguluhan, and I hope not. At kailangan magpaliwanag ng babaeng ito sa publiko at sa mga alagad ng batas, bakit pa ulit-ulit na lang binabanggit yung kanyang pangalan? Bakit walang pakialam si Lavin? Lavin, sino yung isa? Tingnan natin tong balita. Sino nag-ano dito? Okay. NBI. Ayan, nahuli sila. Regional Director, Ferdinand, NBI Ilocos Regional Director Lavin. Nagpa-press con pa kayo, mga yawa kayo, di ba? Tapos wala rin naman kayong ginagawa. Ano sabi dito? Yun, si Santiago, yung NBI Director. Di ba yung Santiago na yan, nung pulis siya, parang sharpshooter na yan? Parang yan, may film pa yata siya. The question is, bakit hindi niya i-sharpshoot yung yung julo ni Jahas? When I say that, ihilain niya
para magpaliwanag. Kumbaga tina-target niya yung mga kalaban daw eh. Bakit hindi niya targetin ng kalaban ng kalaban ng bayan na si Lisa Tanas? So Mm. nakikita niyo mga kababayan kung gaano kawalang saysay ang mamuhay sa Pilipinas sa panahon ng Marcos Jr. na ito. Kasi magkakasabwat sila. Magkakasabwat itong mga jutang GNMS na ito dahil nga maari, okay, ang NBI director o lahat sila ay, well, hindi maari. Si Lisa ang umupo sa kanila eh. Pag pinatawag nila si Lisa, eh baka the moment pa lang na a-acting sila, ipapatawag niya si Lisa dahil nasangkot na naman, eh ipapatanggal sila. Diba? So sa dami ng Panigurado. kaso nito mga kababayan, okay? At sabi ng NBI, itong nasasangkot na ito, na yun nga, JV Cruz, ay paulit-ulit na lang na inaaresto ng NBI. And for 20 years, okay, ay ginagawa niya na itong kanyang mga aktibidades. Oh. Pero ang sabi, wala daw nagrereklamo. Ang question ko nga ganito eh, walang nagrereklamo. Okay? Walang nagrereklamo, pero nalaman nila ng NBI kaya nagkaroon ng entrapment. Itong 7 na ito eh. So hindi maari, okay, maari na ito ay inano na ni Lisa, yung tinraidor na or tinaksilan na. 'Di ba? Ganun yung mga ginawa niya sa mga supporter niya. Kapag matapos siya nang gamitin, itatapon ka na sa kung saan or ipapahuli ka. It's the same thing na ginawa kay Attorney Vic Rodriguez. It's the same thing na ginawa kay Attorney Glenn Chong, 'di ba? So ganon na ganon. This is very Lisa Smugs. So siguro pwede rin mangyari na tapos na ang kailangan ni Lisa dito sa mga extortionist na ito at nakapag-intrega na siguro sa kanya. So possibly na, o sige, i-entrap nyo na yan, ipahuli nyo na yan. Tapos na ang kailangan ko sa kanila. Naku po. Posibleng ganon. Kaya nga dapat mayroong investigation, mayroong interrogation para i-check ang kanilang mga statement kung totoo ba. Kasi ang sinasabi ng NBI, nahuli daw nila yung, na-confiscate daw nila yung mga gadget. Oh, ipaforensic pa daw, ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko nga, baka may audio at may sex video pa si Lisa Tanas doon, di natin alam. Paano malalaman ng taong bayan? Kung mismo ang ahensya ng gobyerno, mga kababayan, ay pinagtatakpan ito. Di ba? Kasi itong sinasabi ng nahuli na sila ay kasabwat ni Liza dahil ito ay gustong linisin ang mga pwesto ng gobyerno, yung mga appointed ni Pangulong Duterte, merong basihan. Why? Remember, February 2 this year, nung naglabas ng memo itong si Kuting Jr., ang gobyerno ni Kuting,